Magandang umaga, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito ang latest sa ating panahon. Mga kaibigan, 11:05 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Sa kapapasok lamang na balita, isang thunderstorm watch level na warning ang inilabas ng Pag-asa over Metro Cebu. Ito nga ay nasa watch level at ang ibig sabihin po niyan ay ang thunderstorm ay maaaring maganap sa lugar na ito sa loob ng 12 oras. Sa karugtong na balita, ilang thunderstorm advisories naman ang inilabas ng Pag-asa sa Weather Center at ito nga ay magaganap sa may Bulacan, partikular sa mga lugar ng Tungko, May Kawayan at Marilao. Ganoon rin apektado ng thunderstorm ang mga lugar ng Rizal, San Mateo, Antipolo, Baras at Rodriguez at magkakaroon rin ng thunderstorm na posibleng maganap sa loob ng 2 oras dito sa may Laguna, partikular sa Paete, Pakil, Pangil at Mabitac at sa Quezon Province sa Candelaria at sa Sariaya. Itong thunderstorms na ito ay nasa advisory level at ang ibig sabihin po nito ay kasulukuyang nararanasan ng thunderstorm sa mga lugar na ito o di kaya ay may malaking posibilidad na maganap ang thunderstorm dito sa mga naturang lugar sa loob ng 2 oras. Asahan po natin na kapag mayroong thunderstorm, magkakaroon tayo ng malakas na pag-ulan, kasama na ang pagkidlat, pagkulog at ang pagbugso ng hangin na hindi naman magtatagal ng higit sa 2 oras. Mga kaibigan, sa ibang balita, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nagkaroon ng ilang insidente kung saan may natamaan ng kidlat dito sa Luzon. Isa ang nasawi sa lightning electrocution sa Barangay Lantag, Santa Cruz, Ilocos Sur at Barangay Inabaan, Norte Rosario, La Union. Ganon din 2 naman ang nasa critical na condition rin sa Barangay Lantag, Santa Cruz, Ilocos Sur. Mga kaibigan, muli pinapayuhan namin ang lahat na mag-ingat sa kanilang paglalakbay lalo na kung mayroong thunderstorm sa inyong lugar. At bilang gabay, kami ay magbibigay ng ilang tips tungkol dyan sa aming pagbabalik. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mga kaibigan, ngayong panahon ng tag-ulan, madalas rin na may kasamang pagkidlat, pagkulog ang mga pag-ulan na ating nararanasan. Upang magabayan kayo para maging ligtas, narito ang ilang tips para makaiwas sa kidlat. Kaakibat ng mga pag-ulan, ang pagkidlat at ang mga panganib na dala nito sa atin. Para makaiwas sa disgrasya na hatid ng kidlat, lumayo sa mga konduktor ng kuryente katulad ng tubig, metal structures at electric at telephone lines. Ayon sa Pag-asa, mainam pagmasdan ang langit para alamin kung magkakaroon ng kidlat. Kapag namataan ang tinatawag na cumulonimbus clouds, pinapayong huwag nang lumabas ng bahay dahil ang mga ulap na ito dala-dala ang malakas na hangin, ulan, pagkidlat at pagkulog. Umiwas sa mga matataas na bagay katulad ng mga puno dahil ang mga ito ang unang tinatamaan ng kidlat. Kapag nasa isang malawak na lugar, mag-squat. Ipatong ang mga kamay sa tuhod at sa pagitan ng mga ito, ipitin ang ulo para matakpan ang mga tenga. Kung kayo ay nasa loob naman ng bahay, lumayo sa mga bintana, kable ng kuryente at water pipes. At higit sa lahat, palaging makibalita sa lagay ng panahon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, dyaryo at internet. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts on our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat.